Patuloy ang monitoring at paghahanda sa nalalapit na El Nino phenomenon sa bansa ngayong taon. Sa kasalukuyan, nasa El Nino alert umano ang bansa at nasa 62% pa ang probability na mangyayari ito. Kaya naman nakakaranas na ng matinding init at mataas na heat index ang Davao City. Ayon sa weather specialist 2 ng Davao Pag-asa Complex Station na si Alan Ray Ribo, nasa mahigit 40 degrees Celsius na heat index ang madalas nararanasan ng syudad tuwing alas 2 ng hapon. Pero inaasahan na pagsapit ng Hunyo, mas tataas pa sa 79% ang probability ng El Nino. Yung previous month po, yung April, mostly sa buong bansa nakaranas po tayo ng below normal rainfall condition. At inaasahan pa rin po sa mga susunod na buwan yung probability na above normal rainfall condition, hindi po natin ma-meet yun. Kaya posible po yung iba nasa near normal at yung iba po pwede pa pong bumaba ng below normal rainfall condition. Sabi naman ng Department of Agriculture o DA11, buwan ng Enero pa lang, ramdam na sa mga sakahan sa rehiyon ang epekto ng init ng panahon. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management o DRRM alternate focal ng DA11 na si Jodel Eliza, dahil wala pang El Nino, moisture stress ang tawag nila sa dahilan ng nasabing pinsala. Naitatala ang moisture stress kung ang isang lugar ay kulang sa tubig. Enero pa lamang, nakapagtala na ng 117 million pesos na lugi sa sektor ng agrikultura ang DA11. Sa nasabing halaga, 76 million pesos ang lugi sa palay, 26 million pesos sa mais at 14 million pesos sa high-value crops. Ang nasabing lugi ay naitala sa Davao del Sur at Davao City. Lubos na naapektuhan nito ang Matanao at Bansalan sa Davao del Sur. Namo, nag-crack na gitong mga areas nga dili na gud maabtan gali sa tubig sa even though irrigated siya, dili na maabtan sa tubig because dito pa lang sa mga initial nga distribution mahulot na gid siya. Noong nakarang buwan, nakapagtala rin ng pinsala dahil sa matinding init ang Davao del Norte, Davao de Oro at Davao City. Nasa 783 million pesos ang naitalang danyo sa palay, mais, high-value crops at livestock. Gayon pa man ang nasabing halaga ay patuloy pang vina-validate ng tanggapan ng DA11 ngayon. Sa kasalukuyan ay may ginagawa na umanong estratehiya ang kanilang tanggapan upang matulungan ang mga magsasaka sa rehiyon. Also conducted regional coordination meeting with our LGU. Siyempre, we cannot work it alone. No, kailangan jud convergence with our LGUs and partner stakeholders. And also, ang atong mga banner programs, rice, corn, high-value, livestock, and organic, as well as SAAD program, na sila gitawag na itong buffer stocking of agricultural inputs like rice, corn, seeds sa rice, certified rice, hybrid rice, o PV rice. Inaasahan na ang mararanasang tagtuyot ay tatagal pa hanggang unang quarter ng taong 2027. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.